Mahal, tingnan mo nga tong binili kong damit mo. Sa hindi may paliwanag na dahilan, kinabahan si Mika sa pagsuyong nakaakibat sa boses ng asawa. Lalong tumibay ang kanyang suspetsya nang makita ko anong klaseng damit ang inilabas nito sa supot na may tatak ng isang kilalang class na department store sa kamay nilaan. Oh, hindi ba maganda? Ang wari nagmamalaking sabi nito habang hawak sa dalawang kamay ang bestida para mabistahan ng lalong kinabahan na babae. Spaghetti strap ang damit na yon at bagamat hindi ganong maigsi, alam ni Mika na sa taas niyang 5'7", hindi aabot hanggang tuhod ang itimang silk na bestida. Medyo nakahinga siya ng maluwag. At least mas disente naman ang damit na yon kung ikukumpara sa mga binibili nito dati. Nakita na ata ang kanyang kasingit-singitan. Pero sandali lamang ang naramdaman niyang pasasalamat. Saan naman ito kumuha ng pambili ng damit? Naguguluhang tanong niya sa sarili, gayong tinanggal nga ito sa trabaho. Ilang linggo lamang ang nakararaan na naging dahilan umano ng lalaki kung bakit pinagbuhatan na naman siya ng kamay. Na naging dahilan nga kung bakit tumakbo siya sa Bulacan. Ngunit ang pinakamalaking tanong, ano ang dahilan kung bakit ibinili siya ng damit? Maaari kayang suhol dahil ginawa siya nitong punching bag ayon sa kanyang ina. Na ang sanhi raw ay nakalimot ito sa sarili dahil sa nakainom, dahil masama ang loob sa pagkakatanggal sa trabaho. Pero gaya ni Choleng, ang matagal na umanong katulong ng pamilya nila Rex, ay kulang-kulang na hindi paniwala ng asawa. Lagi naman kasi itong lasing. At kung bakit hindi niya alam ang dahilan. Kung bakit lagi na lang sa kanya ibinubunto ng lalaki ang lahat ng malas na dumarating sa buhay nila. Mga kamalasang ito rin naman ang nagdudulot dahil sa nakakainis na ugali ng lalaki. Oh, hindi mo ba'y susukat? Ang nabawasan ng ngiting tanong nito nang mapansin ang kawalang reaksyon ng babae. Hindi mo ba nagustuhan? Ha? Nagustuhan siyempre. Parang nagising sa pagkakatulala si Mika at dali-daling kinuha ang damit. Isusukat ko lang kung kasya ha. Siguradong bagay na bagay sa iya, mahal. Ang nakangiting sabi nito habang sinusundan ng tingin ang patungo sa banyo. Ang kaakit-akit na katawan ng asawa. Tinitimpi ang pagkainis na tinungo nito ang maliit na bar na nasa isang sulok ng kwarto niya. Na ngayon ay kay Mika na rin. Parang tubig na tinungga lamang nito ang alak na inilagay sa kopita at napalingon siya sa pagbukas ng pinto ng banyo at napangiti sa sarili nang masilayan ang kakaibang kagandahang abot kamay niya lamang. Hindi naman mapakali si Mika sa pagkakatayo sa harap ng mapanuring tingin ng asawa. Pakiramdam na sawari niya ay hindi normal sa kaalaman na asawa na naman niya ang kaharap ngayon at hindi kung sinong Poncio Pilato lamang. Naiiling na humakbang siya papalapit dito. Alam niya ang tinungo ng mga mata ni Rex at parang naisatakpan ang nakabuyangyang na pisngi ng kanyang dibdib na sanhi ng hindi pagkakasara ng zipper sa likod. Dahil nga hindi niya maabot-abot. Pakisara naman. Labag sa kanyang kalooban ang paghingi ng assistance rito. Kung maaari nga lamang na siya na ang magsara ng zipper na yon. O kung maaari nga lamang na wag na niyang isuot pa ang damit na ito. O kahit na ano pang ibigay sa kanya ng lalaki na talaga namang malalayo sa nakagisna na niyang simpleng pananamit. Sabi na nga ba't bagay na bagay sa iyo yan eh. Susunduin kita mamaya alas 7, meron tayong pupuntahan. Make yourself presentable. Kailangan ma-impress natin ang bago kong mga kaopisina. Lalong-lalo na mayabang kong boss. Kaya wag mo ko ipapahiya ha. Biglang napabalikwas si Mika nang maramdaman naman ang isang kamay nito. Dali-daling tinakbo niya ang banyo at bahagya pang nanginginig ang mga kalamnan na inilak yon. Isang aksyon na sigurado niyang pagtatakhan ng ina. Ngayong mag-asawa na sila ni Rex. Napapikit ng mariin si Mika. Sa kabila ng kakapalan ng primerang klaseng kahoy ng pinturang yon, dinig na dinig pa rin niya ang halakak ng asawa. Pawang parang nanguuyam, nangaasar. Ilang saglit rin bago siya lumabas sa banyo. Isang lugar na mas komportable pa siya kaysa sa alinmang bahagi ng may kalakihan ring bunggalong yun. Nakahiga siya ng maluwag nang hindi naabutan doon ng asawa. Kaya pala, nangihinang sabi niya sa sarili. Tama nga ang nanay niya, kailangan na naman nga siya ni Rex. Kaya't ilang araw lang, sinundo na siya nito. Hindi gaya ng dati na aabot pa halos ng buwan bago nito kunin ang pag-al sa balutan ng asawa.
Pakiramdam tuloy niya isang laruan lamang ang tingin sa kanya ng lalaki. Isang magandang laruan na pwede nitong ipagyabang sa mga kabarkada. Katulad ng isang batang mapagmamalaki sa kanyang mga kalaro kung nakakakuha ng isang bagong laruang sasakyan o kahit na ano. Bahagyang ipinilig niya ang ulo. Naiimpluwensya na ata siya ng mga sermon ng ina. Unfair naman ata kay Rex yun. Parang pangungumbinsi niya sa sarili. Hindi nga ba't sinabi nitong nakakuha ito ng trabaho? Dapat pa nga matuwa siya at ilang araw lang nakakuha na ito ng trabaho. Sa bagay, sa dami ng kabarkada nito, hindi naman nga nakapagtatakang marami rin itong impluwensya. Hindi lang ang barkadang marami rito. Muling panguuyam ng isang bahagi ng utak niya. Marami rin itong kaaway. Napatingin sa magarang silid si Mika. Marami ang nagtataka kung bakit na-afford pa ni Rex ang ganitong kagandang buhay gayong palipat-lipat ito ng trabaho. Hindi nila alam na ang mama lamang nito ang nagbigay sa kanila ng titulo ng bahay at lupa na ito. Bilang regalo sa kanila nung sila ay kasal. Nagtataka si Mika kung bakit ang mabait na si Mrs. Pascual nagkaroon ng isang irresponsable, lasenggo, at kung ano-ano pang bisyong mayroon ang nag-iisang anak nito. Ayon naman sa mga kakilala, mabait rin ang yumaong ama ng asawa at kabaliktaran ng ugali ng anak. Kaya nga nakapag-impok ng isang malaki-laking halaga para sa naiwan nitong may bahay bago ito namatay. Mabait rin naman si Rex Iha, ang pangalo sa kanya ni Mrs. Pascual. Nagumpisa lang naman ang kanyang pagiging ganyan nang mangyari ang aksidenteng yun. Hindi ho ba't kaya nabunggo minamaneho niyang sasakyan dahil lasing siya at galing sa happenings kasama ng mga barkada niya? Natahimik si Aling Gloria at kunwari abala sa paglalagay ng band-aid sa namutok niyang kilay. Mama, paano na ho? Parang paghingi na rin niya ng tulong sa mabait na ginang. Kakakasal pa lang ho namin. Ginaganto na niya ako. Hindi ko naman ho alam kung bakit parang sa akin niya laging ibinubunto ng sama ng loob niya sa mundo. Wala naman hong napansin niya panginginig na kamay ng ginang na dahilan ng pagkakahinto sa kanyang paglalabas ng sama ng loob. Maya-maya lamang, yumuyugyug na ang magkabilang balikat nito na para bang pasa ng buong bigat ng mundo. Huwag mo naman iiwan ang anak ko, Mika. Ang umiiyak na samo nito sa pagkakatigalgal ng manugang. Pagpasensyahan mo na muna siya. Magbabago rin si Rex, makikita mo. Mabait na bata naman yan eh. Masyado lang masakit sa kanyang naganap na aksidente. Magbabago rin siya. Makikita mo at magbabago rin siya. Ang wari pagkumbinsi rin nito sa sarili. Naiiling na tumayo na siya. Mag-aalas 6:30 na pala ng hapon. Hindi niya namamalayan. Kailangan niyang ayusin ang sarili at baka biglang dumating si Rex na hindi pa siya tapos magayos. Naintindihan naman niya kagustuhan nitong huwag mapahiya sa bago nitong pinagtatrabahuhan. Siyempre, kailangan rin itong magpakitang gilas kahit papano. Napabuntong hininga siya. Kahit naman hindi siya pakiusapan ng mama ni Rex, alam niyang wala rin siyang sapat na lakas ng loob upang iwanan ang lalaking kanyang pinakasalan. Wala siyang maihaharap na mukha sa mga kaibigan at kamag-anak, lalo na sa kanyang mga magulang. Inaamin na niyang tama ang mga ito noong una pa lamang. Sana pinakiramdaman muna niyang sarili. Sana nag-isip muna siyang mabuti bago sumulong sa kumunoy na parang wala ng pag-asang muli pang makaahon. Pero tapos na yun. Wala na siyang magagawa pa, kundi harapin ang sariling pinili niya. Ang tanging magagawa na lamang niya ngayon, subukan lang kahit papano na mabuhay rin ang relasyon nila bilang magkaibigan man lamang. Malay niya, ang paghahanap muli nito ng trabaho pagkatapos ng masisante ito, isang magandang panimula. Nako! Humahangang sabi ni Aling Tsyoleng pagkatapos may isarang zipper. Ang ganda-ganda mo na. Ang ganda pa ng katawan mo. Bagay sana kayo ni Sir kaya lang ay. Natutop ng may edad na ring babae ang may kakapalang mga labi at dali-daling nagpaalam na lumabas na, habang tahimik na pinapagalitan ng sarili sa katabilan. Sinundan niya ang papalabas sa katulong. Hindi niya magawang magalit sa itinuturing na rin niyang isang ina at kakampi sa bahay na yun. Sa kabila ng kanyang pagkagulat sa sinabi nito. Sa bagay, hindi naman maiiwasang paminsan-minsan madulas ang dila nito. Mas marami pa nga itong alam kaysa sa kanya na mga lihim ng pamilya Pascual. Napailing si Mika sa sarili pagkatapos mabistahan sa salamin ng kabuuan. Hindi niya alam kung matutuwa o maiinis
na hindi seloso ang napangasawa. Alam niya kung naging seloso man ito, siguradong madadagdagan na naman ang mga dahilan para pagbuhatan siya ng kamay nito. Pero kakakasal pa lamang nila na siguro na niyang hindi seloso ang asawa. Para pang ang pakiramdam niya gusto siyang ipagbili nito sa mga kakilala. Naasiwang minasdan niyang sarili. Lalong tumingkad ang maputi niyang kutis sa kulay ng damit. Bakat na bakat ang tayong-tayo niyang mga dibdib at hakab ang hugis ng katawan niya. Dahil sa lambot ng tela nito. Pagtsatsagaan na niya kahit na hindi siya komportable sa ganitong damit. Kung ganito ang gusto ni Rex na damit niya, then pagbibigyan niya. Naulinigan niya paghinto ng sasakyan sa tapat ng bahay nila. Dali-dali lamang niyang sinuklay ang itim na buhok, kahit na nga nasuklay na niya. At muling tiningnan ang pagkakaayos ng manipis na make-up at nagmamadali ng sinalubong ang kararating na asawa. Nadismaya siya nang maamoy ang alak sa bibig nito, kaya't nasigurado agad niyang sa isa na naman itong kabarkada nagtungo. Dire-diretso ito ng kwarto at parang hindi siya nakitang pumunta sa banyo. Muling nadismaya si Mika. Nagmamadali pa naman siya. Hindi pa naman pala nakaayos ang bihis ng lalaki. Wala siyang nagawa kundi muling umupo sa harap ng salamin at hintayin ang paglabas ng asawa. Nagulat pa siya nang wala pa halos 5 minuto. Huminto na ang tubig sa dutsa. Napalingon siya sa kaliligong asawa na ngayon halata na ang pagmamadali sa kilos. Napagtanto niyang marahil nga importante ang lakad na ito dahil alam niya kung gaano katagal magayos ang lalaki. Talagang importante ang gabing to. Ito na ang pagkakataon. Pagkakataon kong may pakita sa tuwason na yun na hindi niya pagsisisihan ang pagkuha sa akin. At kung gaano bubuti ang kumpanya niya dahil sa lakas ng PR ko. Kailangan ko mapatunayang isa kong asset sa kumpanya niya at darating din ang araw na siya ang magmamakaawa sa akin upang hindi na ako umalis sa nakakainis na lugar na yun. Nagulat pa si Mika nang marinig ang tigas sa boses ng asawa. Ngayon niya lang ito narinig na nagsalita ng ganon. And you, my dear wife, ang baling nito sa kanyang nakangisi. Will gonna help me. Kailangan natin sa kanila ipakitang hindi nila dapat minamaliit ang mga Pascual. Dahil tayo, kabilang sa mga superior sa mundo. Napatango na lang siya dahil sa gulat. Marahil naman siguro, may sapat na dahilan ng asawa para kamuhian ang tuwason na yun. Oo nga. Kahit naman gaano to kayaman, wala itong karapatang mangmaliit ng tao. Kahit na nga empleyado lamang ang mga ito, parang pangungumbinsi rin niya sa sarili. Hindi nga ba't kung walang mga empleyada, ay hindi rin makikinabang ang mga mayayamang yun at hindi rin kikita ng limpak-limpak na salapi na tinatamasa nila ngayon at... Ha? Nagulat pang tanong niya nang ma-realize na kinakausap pala siya ng asawa. Never mind. Iritadong sabi nito. Siguraduhin mo lang na hindi mo ako pagmumukaing kawawa sa harap ng mga mayayabang na yun ha. Iwanan mo na rito ang kalokohan mo. Yun lang at pigil ang sariling tinalikuran na siya. Buti na lang at papaalis kami. Naisip ng nagmamadaling humabol sa asawang sabi ni Mika. Kung hindi, malamang makabibili na naman ako ng band-aid para sa mga sugat ko. Pascual, bakit ngayon ka lang? Salubong sa kanila ng isang lalaking naka-Amerikana. Pagkapasok nila sa isang alamansyong na bahay. Napamura na malakas si Rex kanina nang mapagtantong late na sila base sa mga nakakayangan at nagkakatuwang bisita. Hula nga ni Mika, siya na naman ang sisisihin nito. Lalo na sa pagkalit nila. Kung hindi pa sila sinalubong ng lalaking ito na hinulaan niyang katrabaho ng asawa. Kanina ko pa hinihintay ni Ma'am Eunice at Sir. Siya ba ang asawa mo? Gulat na tanong nito nang sa wakas ay mamataan ang hindi mapakaling si Mika. Parang sakarin lang naalala ni Rex na kasama niya. At buong higpit na hinapit ito ang kanyang bewang. Anak nang, ba't hindi mo naman sinabi napakaganda pala ng misis mo? Nanlalaki ang mga matang tanong nito. Hi, I'm George. Kusa nitong pagpapakilala sa sarili nang mapansing wala siyang balak ipakilala sa katrabaho. Halika na nga, hanapin na natin si Sir. Nakakunutan noong muling sinulya pa ni Mika ang nagre-reklamong mga paa at hindi nagbabago ang ekspresyon na muling iginala ang tingin sa may kalawakang kabahayan. Saan ka ba naman kasi nagsusuot, Rex? Nabubugnot na niyang sabi sa sarili. Sapat na ang pagsasalubong ng kanyang mga kilay upang magdalawang isip ang mga lalaking nais siyang lapitan. Wala siya sa mood na makipagsosyalan ngayon. Kailangan niya makita ang nawawalang asawa.
Ngunit wala ito sa dining room, ni sa salas, sa may swimming pool, o kaya kahit na saang parte ng kabahayan. Napansin niya ang isa pang sliding door. Nakawangis ang pinto ang pinasukan nila kanina. Bahagya na lang ang kanyang pagkagulat nang madiskubring sa kabilang parte pala ng harding nakita niya kanina ang lugar na ito. Dahil sa nakita niya ang ayos na lalaking kanina pa niya hinahanap. Dali-dali niyang tinungo ang isang grupo ng mga kalalakihang nagkakatuwaan sa isang sulok nito. Bahagya pang natigil ang pagkakaingay ng 4 na lalaki sa maliit na mesang nahulaan niyang dala lamang ng mga ito. Sa isang tingin makikita ang ilang bote ng basyong said ng laman kaya nahulaan niyang huli na ng dating niya upang mayayang umuwi si Rex. Nais manghina na tinungo niyang direksyon nito. Hindi pansin na tahimik na ang mga lalaking kanyang nalapitan. Maliban sa kanyang asawa na buong lakas na kumakanta pa at halos di pansin ang kanyang pagdating. Rex! Ang tawag niya rito, hindi malaman kung maaawa sa ayos nito dahil na rin sa guilt na nararamdaman o maiinis sa ginagawa nitong baba sa sarili. Mika, nalasing na atang mabuti si paring Rex eh. Sabi ng isang lalaking ngayon lang niya namukhang si George. Rex, umuwi na tayo. Ang mariin niyang sabi na medyo matalimpang tinitigan ang hindi makatingin sa kanya ng direksyong katrabaho ng asawa. Oh, hi there, honey. Lalo kang gumaganda. Rex, ano ka ba? Ang sabi ko umuwi na tayo. Ano ka? Ba naman? That is still young. Kailan ka pa naging... Rex, lasing ka na. What? Sino? Sinong lasing? Ako? At pasuray-suray na nilapitan siya. Hoy, bae. Kahit isang balde pa na ala kang ipainom mo sa akin. Yakang-yaka ko. Ngunit bago pa nito matapos ang pagyayabang, parang batang nagsisimula pa lamang na maglakad na bumulusok ito pababa sa kanyang direksyon. Gaano man niya pinatatag ang sarili, hindi niya nakaya ang halos 2 beses sa bigat niya ang lalaki. Kaya kasama siya nitong napahiga sa malamig na Bermuda grass. Sisitahin sana niya ang 4 pang lalaki na ni hindi man lang siya tinulungan nang mapansin ang halos iisang direksyon na tinitingnan ng mga ito. Napangiwi siya ng tangkain niyang lingunin ang nasa likod at halos mapipi nang walang malay na asawa ang naipit niyang binti. Maya-maya lang nakahinga siya ng maluwag nang maramdaman ang pag-angat ng mabigat na katawan ng lalaki. Ngunit agad din itong nawalan nang makita kung sino ang nag-angat nito sa kanya. Pakadala siya sa taas. Hey, sandali! Magsiuwi na kayo. Maotoridad na utos nito. Mag-uusap tayo bukas. Naiinis sa sariling nararamdaman ni Mika. Ano't nakita lang niya ang lalaking ito ay kung ano-ano nang nararamdaman niya. Ang dapat na nararamdaman niya rito ay galit, poot, inis at suklam. Nagulat pa siya nang yumukod to sa kanya at otomatikong naitaas niya ang 2 kamay. Tinapik niya ang inilahad nitong kamay upang maalalayan siyang may tayo. At pilit niyang itinayo ang sarili. Pagkatayo ay hinimas niya ang nasaktang binti at pilit inalis ang malilit na damong kumapit sa kanyang damit. Sa takot na baka mabasa nito ang tinatakbo ng kanyang utak, dali-dali niya itong tinalikuran. Mika! Narinig niyang tawag ng lalaki, ngunit imbis na harapin ito, lalo niyang binilisan ang paglalakad. At maya-maya lang parang hinahabol ng multong halos takbuhin ang salaming pinto, nang muling marinig ang pagtawag ng lalaki. Duwag! Panguuyam niya sa sarili. Batid niyang dapat niya itong harapin nang matapos ang panggugulo ng budhi. Alam niyang kailangan niyang ipaunawa ritong hindi siya ganong kababang uri ng babae. Hindi ba't dapat pa niyang ipamukha rito ang kasalanang nagawa? Pero ayaw niyang dayain ng sarili. Ayaw niyang muling maging katawa-tawa sa paningin ng lalaki. Maramdaman lamang niya ang presensya ni Jake. Pakiramdam niya ay nasasakal siya. Naiinitan na papasok. Parang nawawala ang nilalaman ng kanyang isip. Nabubura ang nais sabihin. Hindi pa niya alam kung anong meron sa lalaking yun, ngunit ang alam niya, hindi imposibleng maulit ang nangyari sa kanila kanina. Saan kaya nila dinala si Rex? Nag-uumpisa muling mangunot ang kanyang noo. Hindi niya makita si George o kahit na sino sa mga lalaki. Nang may bigla siyang naalala.
Ngunit nagdalawang isip rin naman siya kung basta nalang aakyat rito. Hindi naman niya alam ang bahay nito. Hindi ba masagwa kung basta nalang siyang aakyat sa mga kwarto ng may-ari ng bahay? Pero nag-aalangan rin naman siyang magpasama sa abalang-abalang mga maids. Ano nga pang gagawin niya? Pero kailangan talaga niya makausap si Rex. Kailangan na nilang umuwi. Dahan-dahang umakyat si Mika sa hagdan. Bahagya pang lumulubog ang kanyang sapatos sa makapal na carpet. Naririnig pa niya ang pagkakaingay sa loob, ngunit hindi gaano. Wala naman sigurong maliligaw sa parteng ito ng kabahayan. Napabuntong hininga siya. Hindi mo man lang ba tatanungin kung saan kwarto pinasok ang asawa mo? There are 9 bedrooms upstairs, except the master bedroom. And 6 downstairs, except the servant's quarter of course. At bahagya pa nitong ikinibit ang balikat. Pero tama ka, nandyan nga sa itaas ang asawa mo. Ina-assume ko lang na mas gusto mong matulog dyan sa taas, malayo sa ingay. Anong... Naguguluhan si Mika. Aba't hindi ka rin pala mayabang ano? Talaga bang ganyan ka? Sanay na nagpapatakbo sa buhay ng ibang tao? Hey! Natatawang sabi nito na itinaas ang 2 pang kamay. Ako na nga nagmamagandang loob na dito na kayo patulugin ng asawa mo. Dahil lang naman nasobrahan ang pag-inom niya ng alak. At cargo de konsensya ko pa kung maaksidente kayo sa daan. Hindi kami matutulog dito. Okay. There's no need to shout. I'm not shouting. Sige. Ang parang nagbabantang sabi nito. Pag hindi ka pa tumahimik dyan, mapipilitin akong gawin ang isang bagay na alam kong epektibong magpapatahimik sa'yo. Gusto niya itong sampalin. Bagkus naramdaman niya ang pagkalat ng init sa kanyang kaibuturan. At wala siyang alam na dapat gawin kundi makalayo muna sa lalaking ito. Mika, wait! Ang sabi nito na lalo niya ikinataranta. Hindi kami matutulog rito. Ano ka ba? Hindi mo ba nakikita mapanganib ang umuwi? O kahit man ilan milya ang takbuhin ng sasakyan niyo. Parang hindi mo alam na konti lang ang nainom ng asawa mo. Ano ba kasi pakialam mo? Basta, walang matutulog rito sa bahay mo. Hindi ako at hindi si Rex. Meron akong pakialam. Ako ang nag-imbita sa inyo rito. Kaya ako may pananagutan kung ano mangyari sa inyo. At baka nakakalimutan mong empleyado ko si Rex. Kaya may responsibilidad ang kumpanya sa kanya, kahit na bago pa lang siya. Galit na binawi ni Mika ang braso sa mahigpit na pagkakahawak ng binata. May gana pa itong tanungin siya kung nakalimutan na niyang empleyado nito ang asawa. Alam naman pala nito Bakit pa nito ginawa ang ginawa kanina? Bahagya pa nitong niyugyug ang balikat niya na parang ginigising. Mika, look. I don't want to fight, okay? I know what you're thinking, but bitiwan mo ako. Ganyan ka ba kaduwag? Lagi mo ba tinatakbuhan ang mga problema mo? Siya? Tinatakbuhan ng problema? Hindi ba't kaya siya nagdurusa ngayon? Dahil hindi niya tinakbuhan ang bangungot na nangyari sa kanya noon. Nakaya niya nagawa ang isang napakalaking pagkakamali sa kanyang buhay dahil hinarap niya ang problema. Naniwala siyang kung saan siya nadapa, doon siya dapat bumangon. At ang pagharap sa problemang yun ang sanhi ng kanyang malaking pagdurusa ngayon. Anong karapatan ng lalaking ito para paratangan siyang tumatakbo sa isang problema? Papayag na kaya si Mika sa inaalok na tulong ni Jake? O makikipagmatigasan na naman siya?